Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, "Inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama. Sa halip na magpakabuti, mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan, ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang inyong puso ay huwag ninyong patigasin. Ito ang palaging panawagan ng mga propeta sa bayan ng Israel. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, "Inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging bayan ko at ako naman ang Diyos nila." Ito ang tipana ng Diyos at ng Israel. Ang Diyos ang magiging Diyos nila. Aalagaan at babantayan sila. At sila naman ang maging bayan ng Diyos. Susunod sila sa mga batas ng Diyos. Maging totoo ang kasunduang ito kung sinusunod ng Israel ang batas ng Diyos. Pero sa kasaysayan ng Israel, hindi ito nangyari. Kahit nga sa kanilang paglalakbay sa disyerto ng 40 taon, maraming pagkakataon na sinuway nila ang Diyos. Naging matigas ang ulo nila. Nung sila ay pumasok sa lupain ng Kanaan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Palagi nagpapadala ang Diyos sa mga propeta upang paalalahanan sila ng mga batas niya at ikayati na sumunod at maging tapat sa Kanya. Ayaw naman nilang makinig. Pinatahimik pa nga nila at kinontra ang ilang propeta upang huwag na silang magsalita. Pero kahit na ayaw nilang makinig, palagi ang Diyos na nagpapadala ng mga propeta. At isa sa mga ito ay si Propeta Jeremias. Makinig man ang mga tao hindi, patuloy silang magsasalita sa kanila. Hindi nagkukulang ang Diyos na magpaalaala sa mga tao. Kaya kung dumating ang parusa, wala silang masisisi. Hindi nila masasabi na hindi nila alam o nakalimot sila. Kay bait ng Diyos. Nagbigay siya ng mabuti at makatarungang mga batas at nagpapadala pa siya ng mga nagpapaliwanag at nagpapaalaala sa mga tao upang ito'y kanilang sundin. Ganun kahalaga sa Diyos
ang batas kasi ito ang nagbubuklod sa Kanya sa mga tao. Nagkaisa din ang mga tao kung sama-sama nilang tinutupad ang Diyos. Mas naging mahigpit ang kanilang kaugnayan sa isa't isa. Naging isang bayan sila. Kaya madalas, ang panawagan sa Biblia ay makinig at sundin. Ang Panginoon nga ay inyong dinggin at huwag ninyo siyang salungatin. Humingi tayo sa Diyos ng kababaang loob na makinig sa Kanya. Ang lahat ng kasalanan natin ay nakaugat sa isang kasalanan ng tao na ayaw sundin ang utos ng Diyos. Sa halip na makinig sa Diyos, nakinig ang unang babae at lalaki sa salita ng ahas. Diyan nagsimula ang kasalanan. At hanggang ngayon, ang pagkakasala ay iyan. Ayaw makinig sa Diyos. Ayaw makinig sa Biblia. Ayaw makinig sa konsyensya. O Diyos, bigyan mo kami ng kababaang loob na maniwala at makinig sa iyong mga salita. Ito po ay para sa aming ikabubuti at sa pagtupad ng iyong mga utos, napapakita naming mahal ka namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.